Paano ba hindi tamarin? Yun nga, bago natin mag-usapan yan, may ikukwento muna ako sa inyo. Tondo High School. Nasa Tondo High School ako, room 307. Tuesday yun, sinabi ko sa klase, okay class, may sisend ako sa inyong link sa GC natin. Andun yung mga video, 34 videos yun. Mag-advance kayo, makakuha kayo ng 10,000 chips. Ginagawa namin yun every quarter para ah, may idea na agad sila sa lesson na gagawin namin. So, sinabi ko yun, Tuesday, and sabi ko sa kanila, ang deadline natin dyan ay after 3 weeks. After 3 weeks. Ngayon, dumaan yung Wednesday, dumaan yung Thursday, Friday. Ayun, Friday, nakaupo ako dun sa classroom, sa room 307. May lumapit sa akin si Kim. Lumapit sa akin si Kim. Dala-dala niya yung notebook niya. Sabi niya, Sir, magpapacheck po ako ng advance notes. Napaisip ako. Sa isip ko lang, ha? Ah, parang ang bilis naman. Kaka-announce ko lang ata nito nung Tuesday. 3 araw natapos. Masyado namang mabilis. Pero, ayun, sige nga, sabi ko, kinuha ko. Tinignan ko. Ayan. Chinek ko. Less. Totoo. Totoo na natapos nga. Pero, yun nga, habang nakatayo dun si Kim, may lumapit si Arjun. Sabi ni Arjun, Kim, ang bilis mo nang matapos. Tapos, medyo tahimik si Kim. Ako nandito lang nakaupo na medyo na konting nagche-check. Sabi ni Kim, class, na medyo, yun nga, nagulat ako dun sa sinabi ni Kim. Hindi naman nagulat, pero oo nga, no? Ayun yung nasabi ko. Ang sabi ni Kim, alam mo ba yung sekreto ko? Bakit ko natapos sa agad yan? Sabi ni Kim, ang sekreto ko, si Mama and si Papa. Nakaupo ako dun, napaisip ako, habang nagje-check, oo nga no, yung bala yung reason. Kaya ang bilis matapos ni Kim. 3 araw. Ang deadline after 3 weeks. Ang laki ng difference. 3 days versus 3 weeks. Sabi ko, Mama and si Papa. Oo nga. Siguro nga, kaya yung mga ibang estudyante, yung iba sa atin, even ako, nakakalimutan natin yung reason bakit ba natin ginagawa yung isang bagay. Kaya anong nangyayari? Tinatamad tayo. Nawawalan tayo ng fire, apoy sa ginagawa natin. Kasi yung iba sa atin, hindi alam kung bakit ginagawa yung isang bagay. Doon ko na-realize na para magkaroon bala ng anli sipag, kailangan alam natin kung bakit. Bakit ba natin ginagawa to? Para ba kanino? Para sa iba, para sa magulang mo, para sa future mo. Minsan, we need to journal. Ano ba yung mga reason? Ano ba yung bakit mo? And I think ayun yung number one para magkaroon tayo ng anli sipag or para hindi tayo tamarin. I-journal natin yan. Basahin natin na araw-araw. So, meron tayong reason bakit natin ginagawa yung isang bagay and bakit kailangan nyo maging successful and maging magaling. Yun nga, bukod doon, meron tayong pag-uusapan na 5 technique. Ito yung BEDSM, BEDSIM. BEDSIM ang tawag. Unang-una, yung B, ito yung tinatawag na burn the ship. Na-originate to nung gera pa. May barko sila. Tapos, may soldier dun sa loob. Ginawa nila, syempre bumaba sila dun sa barko.
Tapos, sinunog nila yung barko. Bakit nila sinunog yung barko? Sinunog nila yung barko kasi para wala na silang reason, wala na silang mindset na or mentality na pag oras na ng gera, tatakas ako. Kumbaga, tinanggal nila yung reason na may mindset sila na tatakas. Kaya nangyari nung gera, laban akong laban, wala nang takasan. Wala na silang takas na, wala na silang isip na tatakas ako. Ganun din sa ating class. Ah, minsan dapat hindi naman susunugin. Dapat tanggalin natin minsan yung distraction. Sa totoo lang, dati, yun nga, sobrang addict ako sa Dota 2 o yung Dota. And super thankful ako. I'm so grateful na natanggal ko talaga siya sa akin. Kasi nga, grabe, kinakain niya yung oras ko. And itong mga weeks lang, na-addict naman ako sa webtoon. Kaya ang ginawa ko sa webtoon, dinilit ko yung app. Kahit yung NBA 2K25, dinilit ko rin. Kasi yun nga, kasi nga, meron nga akong goal, may gusto kong tapusin. Kung hahayaan ko na lagi kong nakikita yung bagay na nakakapag-distract sa akin, mahihirapan ako tapusin yung bagay na yun. Meron din, yung birthday shape, we create a forcing action para magawa natin isang bagay. Like, we create a commitment. For example, sa klase, okay, pag magiging with honor ako this whole year, pag hindi ko nagawa yun, magpapakalbo ako. Pero, gusto ko lang sabihin yung logic behind. We're creating a forcing action. Hindi ko sinasabi na gawin natin yun. Yung logic behind lang doon, pwede gumawa tayo ng forcing action para magawa natin isang bagay. Ayun yung mga isang way para hindi tayo tamarin. We create a forcing action, we eliminate distraction. Pangalawa, ito yung environment. Environment. Yun nga, sa totoo lang, I'm so thankful dito sa area ko. Kasi napapaligiran ako ng books, malinis, komportable, and syempre may kape. Bisita kayo dito minsan, class. Yun nga, kailangan natin tong place, environment. Naranasan nyo na ba na ah, nasa bahay kayo, tapos may kama dyan sa gilid. Tapos yung cellphone nyo, nasa gilid din. Ang ginawa mo, kinuha mo yung cellphone, humiga ka. Pero ang nasa isip mo, may gagawin kang assignment. That's the difference. Kung wala naman talagang place, tanggalin natin yung mga distraction. Tulad ng cellphone, ibigay natin sa mama mo. Mama nyo, itago nyo sa cabinet, tapos lagyan nyo ng lock. Yung tibong mahihirapan kayo kunin yung isang bagay. You modify your environment para maging productive tayo. Tanggalin yung distraction kasi nga kung magulo yung environment mo, medyo magiging magulo yung utak mo. Meron bang isang environment na power of environment, law of environment na tinatawag na kung sinong kasama mo magiging ganun ka kasi mahahawa ka. Kung ang kasama mo is palamura, magiging medyo palamura ka. That's the power of environment. Kaya I encourage you din na piliin natin yung barkada natin. Piliin natin yung barkada na maghuhugot sa ating pataas. Yung encourage tayo na ito, gawa tayo, ganyan. Gawa tayong assignment, aral tayo. Hindi yung kaklase mo na laro tayo, Dota tayo. Huwag na tayo magganyan, ganito ganyan. Piliin natin yung kaibigan natin. Napaka-importante niyan. And syempre, environment na pupwestuhan natin. Kung mag-aaral ka sa kama, ewan ko, good luck.
Yes. Pero ayun nga, burn the cheap environment. Pangatlo, BED, distraction. Distraction. Minsan, meron tayong mga thoughts na may mga problema, ang sakit sa ulo. Sa totoo lang, kasama ako dyan. Ang daming distraction. Pero ang ginagawa ko ay journal. Nagjo-journal ako. Dinadump ko lahat ng mga negative thoughts, mga toxic. Kasi minsan may mga naririnig tayo na bagay-bagay na ayaw naman natin pakinggan. Ang nangyayari, yung utak natin na iniisip na siya. Hanggat sa, ayun na, we daydream na sa bagay na yun. I know na-experience nyo na yung bagay na yan. Pero, ayun nga, ang solusyon dyan, i-dump natin sa journal. We need to aware to those distraction na nangyayari. So, para maging aware tayo, kailangan lang natin i-sulat. Okay, distraction, BEDS. Okay, S. Yung S, schedule. Napaka-importante ng schedule. I-schedule natin yung mga ginagawa natin. Mag-create tayo ng task list. Anong tawag ba dun? Checklist. Ayun, checklist. Mag-create tayo ng checklist para maging aware tayo sa mga gusto nating accomplish. Minsan kailangan may nagre-remind sa atin para magawa natin isang bagay and makumpleto natin. Yun nga, napaka-importante ng schedule and checklist. Kapag wala tayong ganun, yun, magde-daydream tayo, hindi natin alam kung ano yung mga dapat i-prepare, gawin, i-organize. Sabi nga, kung walang goal, syempre walang direksyon. Kaya, we create checklist para meron tayong goal and meron tayong diretsong dadaanan. Alam natin. Ano ba ba? Last one, ito yung M, yung minimum viable goal. Yung minimum viable goal, ito, ang ibig sabihin lang naman ito, minsan kailangan natin i-trick yung mind natin na gawin yung isang bagay. Like for example, ako, sa totoo lang, tamad na tamad ako mag-gym. Yung gym ko ata, 1 month, 2 months, may time na ganun. Hindi ako pumupunta ng gym. Kasi nga, parang, sabi ko, inisip ko, mapapagod ako dito. Nakakapagod, ang layo pa. And, mas gusto kong, mag-aaral na lang. Kesa mag-gym. Pero, yun nga, minsan tinitrick ko yung, kailangan ko rin kasi talaga yun. Siyempre, para sa utak ko, para mas makapag-focus ako, matanggal din yung mga negative thoughts. Kailangan din talaga yung gym. Kaya, minsan tinitrick ko yung utak ko. Okay, sige, pupunta ako ng gym. Mag-i-stay lang ako doon ng 10 minutes. 10 minutes lang. After nun, uwi na ako. Hindi. Sabi ko, parang nakakatamad pa rin eh. Kasi ang layo eh. Gano'n na lang. Mag-i-stay lang ako ng 5 seconds doon. Tapos aalis na ako. Titingnan ko lang. Pasok lang ako doon. Hindi. Nakakatamad pa rin. Ganito na lang. Magbubook ako sa angkas. Sasakay na lang ako doon sa angkas. Tapos, titingnan ko lang yung Robinson Manila, yung fitness first. Titingnan ko lang siya. Tapos uwi na ako. Okay, pupunta na ako niyan. Minsan kailangan natin i-trick yung utak natin kasi yun nga, kailangan mo lang mag-start. Kailangan mo lang pumunta doon. Pag nandun ka na, mag-isay ka na ng 20 minutes, 30 minutes, hindi mo mamalayan. Nandun ka, mag-gym ka na ng 1 hour, 2 hours, ganang class. Minsan kailangan natin i-trick yung utak natin. Kasi, pag inisip natin yung isang bagay na ang dami namang gagawin, na nakakaano, we need to chunk. I-chunk natin
na mas mabilis i-process ng utak natin. Like, another example, manonood ka ng YouTube math lesson about factoring, tapos nakita mo, uy, 30 minutes. Ang haba naman na itong lesson na to. Ah, yun nga, sa isip-isip mo, tatamarin ka na. Yung iba. Yung iba naman, hindi. Pero, yun nga, minsan kailangan natin i-trick yung utak natin. O sige, panoorin ko lang to ng 5 minutes. After nun, gagawin ko na yung gusto kong gawin. Nakakatamad pa rin. Hindi, papanoorin ko lang to ng 1 minute. Parang nakakatamad pa rin, papanoorin ko lang ng 1 minute. Sige, i-click ko lang yung lesson namin about factoring. Tapos nun, tapos na. You just need to trick your mind. Plus, kapag ginawa natin yun, paulit-ulit, ayun, di nyo na mamalayan. Okay, sige, 5 minutes, tapusin ko na nga to. 20 minutes, okay, sige, tapusin ko na nga hanggang dulo. Ganun lang, class. Yun lang yung mga technique natin. Tandaan natin yan. Malaking tulong yan para maging productive tayo and hindi tayo sapian ng katamaran. Kaya nga, ayun nga, plus, inaanyayaan ko kayo, magsama-sama tayo, samahan nating labanan yung katamaran and maging productive tayo. Yun lang, ingat kayo kung may mga question tayo, i-comment lang dito. Bye class!